Hello po mga kababayan, mga minamahal. Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 28, 28 po ng June. June 28, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:42 na po ng umaga. Friday at medyo makulimlim, parang uulan. Nais ko lang mag-vlog patungkol dito sa mainit na balita nung isang araw pa ito eh. Fingerprint ni Alice Lial Goo ay parehas doon sa fingerprint ni Goo Huaping. Ayan po. So, ang ibig sabihin yan ay iisang tao lang yan. Opo. Pero hindi ko natatalagayan yung kasi ang dami nang tumatalakay nito eh. Ang tatalakayin ko dito ay yung kumuha ako ng Word of God para patunayan natin na yung fingerprint po ay iisa lang yan sa buong mundo. Wala pong parehas. Opo. At Biblia po ang kukuhanan natin ng verse. Opo. Ngayon po ay ito po si Alice Lial Goo, iyan po yung pangalan niya ngayon na ginagamit. Opo. Pero itong Goo Huaping, iyan po yung ginamit niyang pangalan na galing pa ito ng China. Nung pumunta sila dito, 13 years old pa siya. May passport siya. Opo. Ay simpre dyan sa kung bagito ka o foreigner ka, ay dyan sa ay magtatamar ka dyan eh. Opo. Ganun po yan. Siguro nakuhanan siya ng tammark kasi nga yung passport niya nung pumunta siya dito na 13 years old siya ay Chinese citizen. Opo. Ibig sabihin, yung passport niya galing sa China. Ngayon ay pagpunta niya sa Pilipinas o dyan sa Pilipinas ay simpre foreigner siya eh. Ay kukunin ang fingerprint niya lahat yan. Kaya yan siguro ang nakuha nilang record. Ngayon, ikinumpara ngayon dito sa, aywan ko kung kailan siya kinuha ng fingerprint as Alice Lial Goo, na yan ang ginagamit niya as mayor. Na sinabi niya ay siya ay Filipino citizen. Ayan po. Ay pinagkumpara ay parehas, match. Kahit bata pa siya. Opo, hindi po nagbabago ang natin eh, ang fingerprint natin. Ako nga, inoobserbahan ko rin yung tammark ko eh. Simula nung bata ako, hindi nagbabago eh. Opo. Kahit na yung sinasabi natin na nagbabago yung balat, hindi talaga. Kaya ko naman inoobserbahan noon nung bata ako ay na itong tamar ko na ito nasaksak ng lapis. Opo. Nung ka-eskwela ko, grade 3 ako. Opo, nasaksak ng lapis. Ay medyo malalim din yan. Kasi nagbibiruan kami eh. Ay inobserbahan ko na. Hindi nagbabago. Opo.
hanggang nung matanda na ako, ay hindi nawawala yung kwan eh, kasi nga yung lapis itim yun eh, itim, ay hindi naaalis yung itim doon sa loob nung thumb mark ko. Kaya parati kong inoobserba niya, hindi nagbabago rin yung thumb mark. Opo. Ngayon ay ito po ay na-discover ni kwan eh, ni yung si J.C.A. Myers nung 1788. Year 1788 po. Pero kinonfirm ito talaga na talagang iisa lang ang thumb mark o very unique ang thumb mark ng bawat tao nung 1800 na. At yun na po ang ginagamit ngayon. Opo. Kaya nga ngayon po ay kung may ninakawan o nilooban na bahay, ay ang tinitignan nila yung thumb mark na naiiwan doon sa doorknob ganyan o sa pasamano o sa mga hinawakan niya. Ganun po. Nakukuha po nila yan. Naiiwan kasi yung bakas ng mga thumb mark. Opo. At yun ang kinukumpara. Kung may suspect ka ay i-kuan yan. I-compare. Ayan nga. Kaya nahuhuli ang gumawa ng krimen sa pamamagitan po ng fingerprint. Very unique po yan eh. Opo. At yan na nga. Yan na nga po ang kuan natin ngayon. Ang wala nang lusot ito si Alice Leal Guo na ay sa bagay ngayon nagtatago na ata siya eh. At kinukongratulate ko rin ang NBI po dahil mabilis silang gumawa ng paraan. Opo. Ayan po o ang kapulisan natin na mabilis silang umakto, hindi ba? O rumuspendi, hindi ba? O kaya nga mahuhuli talaga yan eh. At iwasan na natin yung mga kwan diyan sa yung mga puro mga ano bang tawag diyan? Grandstanding diyan sa kwan. Diyan sa mga investigasyon na ganyan na mga wala namang kwenta ang mga tinatanong, hindi ba? Nagga-grandstanding lang. Lalo na yung si Amy Marcos, dung tinanong niya yung kwan, yung naputulan ng ano? Yung thumb mark yun eh. Nawala ang thumb mark nung kwan eh, nung si Pacundo, anong pangalan niya? Yung Philippine Navy. Ay pabalik-balik ang tanong, paulit-ulit. Parang lasing ka kung ito si Amy Marcos. Kung magtanong, wala kang makuha dahil imbis na maliwanagan ka ay parang ilan ba kanya ang naiwan na baril? Ilan ba ang nakuha na baril? Ay bakit? Paulit-ulit na. Walang kwenta. Hindi dapat ganun ang tanong ng isang senador. Dapat ilimit lang niya sa 3 o hanggang 5 maximum. Tama na. Hindi yung sinagutan na, uulitin na naman. At saka pati yung tinatanong nililinaw na nga ay ano bang ibig sabihin dun sa naiwan, hindi ba? Na baril. Ay kaya ang sagot ng Philippine Navy 5 po ang nakuha na baril ng Chinese. Yun, dapat ganun. Maliwanag. Pero yung baril niya hindi nakuha pala dahil itinago niya sa ibang taguan. 2 daw ang baril na hindi nakuha. Ay i-discuss ko yan siguro bukas. Ay nung napakinggan ko po yun una-una ay naawa talaga ako. Pero tama yung pangyayari talaga. Opo. At
magandang i-discuss yan kasi nga ay marami nagkakamali eh. Opo. Bakit daw hindi binaril? Bakit hindi? Ay i-discuss ko po yan bukas. Pero sa ngayon ay ito muna ang i-discuss ko. Itong fingerprint. Opo. Mahalaga po ito eh kasi nga ay ang Biblia po ang daming ang daming salita patungkol diyan sa finger of God o handiwork of God. Ganun. Ang dami po ganyan na makukuha tayo sa Biblia. Opo. O kaya ay hand of God. Ganun yan eh. At tayo nga pala tayo ay sabagay, kinuha natin yan sa Biblia eh. Na kung mayroon tayong ginagawa ay naandun yung fingerprint natin eh. Doon sa mga ginagawa natin. Kaya nga ay ang tawag din natin ay ito ay gawa ni ganito, ng presidente, ganyan. O ito ay gawa ni congressman o ganon, ni mayor, hindi ba? O ni Pedro, ganyan. Kasi nga, ganon talaga eh. Lahat ng ginagawa mo, naandun yung fingerprint mo. Hindi ang paa o hindi ang kung siko o basta yung fingerprint mo. Oo, ganun po yan. Pero bago akong magpatuloy ay nais ko munang pasalamatan po yung mga subscriber po natin. Ito po sila, batch number 2 po sila, Pussycat, Doris May, Antonino, si Ronel, si Ebi Cumpio, si Joey Valenzuela, third pangatlo, user NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Serrano, Jonah Kanan, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw. Alam ko po ay itong mga binabasa ko ay naandun din sila sa kabilang vlog po at nababasa ko po yung mga comments nila o yung mga pangalan nila ay nagpapasalamat po ako dahil nakakatulong po tayo na ma-encourage yung iba po na mag-vlog yung sa katotohanan po o para po sa bayan. Si user GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hincio, Dio Yanong, Bilya Lagina, Mr. Yang Toy, Emelita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nilson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araudyong, Vicente Tamlati, Sweet Potato, Coco Guid, Orlin Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Maru Daan at saka si Manuel Diwa. Ayan po, salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommend ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin parati. Kasi
marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko na yung sinasabi nila ay makatotohanan at para po sa bayan. Ito po sila, no? Si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Inso Ricto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Arbandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantours, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Art Tatago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Waldi Carbonil. Ayan po, ano, ugaliin po natin na sila ay panuorin parati. Okay. At sige, at tayo po ay pupunta na po tayo dito sa topic natin. Ang topic po natin ngayon ay yung fingerprint ni Alice Leal Guo at saka ni Guo Huaping ay parehas. Ibig sabihin, iisang tao lang sila. Ayan po, ano. Ano ba ang ito muna ang verse na ibibigay ko sa inyo, ano. Pero bahala na po kayong umintindi kasi actually, wala naman talaga na nakasulat na sa Biblia na yung fingerprint natin ay unique. Wala naman talaga. Walang mababasa diyan. Aywan ko lang kung kulang ang salita o hindi masyadong binibigyang pansin yan. Pero may pagkahawig po lang ito. Ano? Itong babanggitin ko na mga verse, dalawa lang ito na pinili ko. Psalms 139 verse 12 hanggang 16 po, ano. Indeed, sabi dito, ano, indeed the darkness shall not hide from you. Si King David po ang sumulat nito, ano, si King David. Indeed the darkness shall not hide from you, but the night shines as the day. The darkness and the light are both alike to you. For you form my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest part of the earth. Your eyes saw my unformed body, and in your book they all were written, the day's passion for me, when as yet there were none of them. Ayan po ang sinabi ni David, ni King David. Babalikan ko lang po yung mahalagang verse, ano. I will praise you. At gagamitin ko na po yung sarili kong pananalita na pinagmix-mix ko na, ano. I will praise you, Lord, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul know it very well. My frame was not hidden from you when I was woven in secret place and skillfully wrought in the lowest part of the earth. Your eyes saw my unformed body. Ayan po, hindi ba? Napakatindi po nito. Hindi ba? Halos lahat nabanggit na Hindi ba? I am fearfully and wonderfully made. Ayan po, ang ibig sabihin ay unique ka talaga. Marvelous are your works, and that my soul knows it very well. My frame was not hidden from you
when I was woven in secret place and skillfully wrought in the lowest part of the earth, your eyes saw my unformed body. Ayan po, hindi ba? Nakita na eh. Wala ka pang katawan eh, hindi ba? O, nakita ka na ng Diyos. Ayan po. Hindi ba? Ngayon ay how much more itong fingerprint natin? Ay sino bang gumawa niyan? O, ay Diyos po. Very unique po, hindi ba? O, ayan na. Sinabi na ni David, I am fearfully and wonderfully made. Ayan po. At ang matindi dyan ay nabanggit niya lahat eh, kung ano nangyayari sa tao, hindi ba? O, ay okay, basta po narinig na natin yan, hindi ba? O, bahala na po kayong umintindi dyan. Ako, pinapaliwanag ko lang po ano. Itong susunod ay itong Job 37, 6 hanggang 8. Ay ito po ay pangungunahan ko na ano, lahat po ng interpretation dito, yung seal na sinasabi dito ay parang pinahinto niya yung trabaho ng tao o kaya pina-stop o kaya ay nilagyan niya ng limitation. Pero kung ang topic po natin ngayon ay yung uniqueness ng thumb mark ng bawat tao, ay pwede kong i-apply ito. Pwede po. At siguro mga 10% lang. 90% tama yung mga interpretasyon ng mga pastor. 90%. Pero yung 10%, pwede ko rin i-apply ito. Kasi po ang Biblia po, sa pag-aaral ko po ng Biblia, ang dami po na pwedeng i-apply dyan o i-interpret dyan habang tumatagal, habang ini-examine mo yung mga linya dyan sa Biblia, ay ang dami pong ibig sabihin ay. Opo. Kuminsan 4. Opo. Kuminsan 4. Depende po dun sa tanong ng tao, depende dun sa experience ng tao, masasagot yan 4. Opo. Kaya nga itong word na sealed o seals ay baka lang, baka yan yung sinasabi na yung every fingerprint is unique. Ayan po, basahin ko lang po, for he says to the snow, fall on the earth. Ayan po, yung snow, ay sinabihan daw na, sige, mahulog ka dyan sa lupa. Unto the gentle rain, pour out a mighty downpour. Ayan po, binanggit dito ang snow at saka ang rain, yung ulan. Ay parati pong binabanggit yan eh. For the snow and the rain comes down from heaven and do not return there, but water the earth, so that it will bring forth seed to the farmer and bread to the eater. Hindi ba? Ayan po, hindi ba? Ay he seals up, ayan po, he seals up the hand of every man. Ano po ang ibig sabihin yan? Na he seals up o he sealed the hand of every man. Ay ito pong hand ay kasama po yung thumb mark dyan eh, hindi ba? Sinilyuhan daw niya. Ay ano pang ibig sabihin ng silyado? Ay wala makakabukas yan, siya lang. Silyado eh. Isang meaning po yan ng seal. Opo. Pwede rin na sabihin natin na sinarado. Seals up eh. The hand of every man. So that all men may know his work. Ayan po. Kasi nakakuha po dito yung snow at saka rain at saka yung
yung work ng tao ay mahinto. Yun ang interpretation nila mahinto ang work ng tao. Kasi nga kung may bagyo o may isno, ay kayo, wala kayong isno dyan, ay dito pag may isno talaga ay tigil ang traffic. Opo. Sa bagay dyan, kung bumabagyo, ay nag-i-slow down din ang traffic. Opo, At ganun din kung malakas talaga ang ulan, kung bumabaha, ganyan, Ang ibig sabihin dito kasi sa interpretation po ng mga naunang pastor o yung mga Bible scholar, ay ito yung may trabaho na hindi kayang gawin ng tao kung umuulan o bumabagyo. Ayan po. Kaya nga, doon nakikita ng tao ang trabaho ng Diyos. Na tama naman, hindi ba? Pero sa ngayon, dahil ang topic po natin ay yung fingerprint na very unique, pwede rin ito He seals up the hand of every man. Hindi ba? Kasi nga, every man stamp mark is unique. Hindi ba? So that all men may know His work. Tama din, hindi ba? Para maintindihan natin na ang gumagawa niyan, yung stamp mark natin ay Diyos. Hindi ba? The wild animals enter their lairs, they settle down in their dens. Aywan ko kung anong ibig sabihin yan. Pero ito sa 7, na andyan po, basahin nyo po He seals up the hand of every man. Ano pang ibig sabihin yan? So that all men may know His works. Para maintindihan daw natin ang trabaho ng Diyos o kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos. Ayan po. Bilisan ko na lang po Luke 11 verse 19. And if I drive out demons by Beelzebub. Kasi inaakusahan po si Jesus Christ na ikaw, Jesus, nagpapalayas ka ng demonyo sa pamamagitan ng power ng demonyo. Yun po ang sinasabi sa kanya. Here you are again, nagpapalayas ka ng demonyo, sabi niya Pero yung power mo kanya nanggagaling sa demonyo. Yun po ang sabi ng mga tao sa kanya. And if I drive out demons by Beelzebub, ang tawag kasi nila sa demonyo doon ay Beelzebub. By whom do your sons drive them out? Kung ako, sabi niya, ay nagpapalayas ako ng demonyo, sabi ni Jesus, ng mga demons sa pamamagitan ng demonyo, kapangyarihan ng demonyo, ay yung mga anak nyo, sabi niya, saan sila kumukuha? Sa pamamagitan ng alin? Sabi niya, hindi nila masagot. So then, they will be your judge. Yung kasi, yung iba dyan sa atin, nagpapalayas ng demonyo talaga dahil ay konektado sila sa demonyo. Ayan po ang ibig sabihin nito, bibilisan ko lang po, so then, they will be your judge. Bahala na kayong maghusga, hindi ba? But if I drive out demons by the finger of God. Ayan po. Kaya pinili ko ito, may nakasulat na finger of God. Ginamit po ni Jesus Christ yan. But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. Yun po ang sinabi niya. When a strong man, fully armed, guard his house, his possession are secured. Ayan po. Yun daw taong malakas na binabantayan niya ang kanyang pamamahay, hindi ba? Ay nakasecure yan, sabi niya. Yung mga position niya. Ayan po, Pero ang word po dito na napili ko ay, but if I drive out demons by the finger of God. Kaya nga ako kung minsan, ang tawag ko kay Jesus Christ is the finger of God. Opo. He is the word of God, He is the wisdom of God. Pero ang isang tawag ko sa kanya is the finger of God. Dahil nga dito kaparte siya ng Diyos, finger nga siya ng God Ang sabi niya,
if I drive out demons by the finger of God, sabi niya, di ba? Then the kingdom of God has come upon you. Ayan po. So, ayan, very unique, at marami po yan, ay isa pa. At dito na ako magwawakas. Noon po, nung si Daniel ay nasa Babylonia, kasi nga kinapture sila yan, hindi ba? Nung nakuha siya, mga 16 to 18 years old siya naging bilanggo sila. Pero mayroon siyang kapangyarihan na mag-interpret ng mga dreams o mga pangitain o yung mga simbolo, ganyan. Kaya nung itong hari ng Babylonia ay nakakita ng handwriting on the wall. Actually, yung finger yun finger o yung hand na putol. Nakita nila na nagsusulat sa wall. Ay simple, ay kahit naman ikaw kung makakita ka ng putol na kamay na nagsusulat sa wall, matutumba ka, hindi ba? O mawawalan ka ng lakas. Hindi ba? Ay matatakot ka kahit na sundalo ka. Talagang yan po ang nakita nila. Sa Daniel 5, verse 5 hanggang 6 po, at that moment, the finger of human hand appeared and wrote on the plaster of the wall. Nagsusulat po yung kamay na putol. Kwan po yun, at talagang human hand. Finger. Pero putol nga na kamay di ba? Kaya pinili ko nga ito Near the lampstand malapit sa lampstand, sa lampara. Ay di maliwanag yun, hindi ba? Kaya nakikita nila. In the royal palace, as the king watched the hand that was writing, his face grew pale and his thoughts so alarmed him that his hips gave way and his knee knocked together. Ayan po, nawalan siya ng lakas, hindi ba? Yung countenance niya o yung mukha niya parang naging patay. Ay simple kahit ikaw naman makakita ng ganun, hindi ba? Yung finger of God na nagsusulat. Sa iba kasing translation ay finger of God dito Pero dito, finger of human hand. Ayan po, hindi ba? Kaya ininterpret po yan ni Daniel ay ang translation kanya kasi humanap na siya ng magagaling na tao para i-interpret yung sinulat. Walang makabasa Wala. Kahit na isa, mga pantas wala. Ay naisipan nila si Daniel. Binasa ni Daniel. Ay tinimbang ka, sabi niya. Pero kulang. Yun ang nakasulat. At sinabi niya na ngayong gabi ay mamamatay ka na. Yun ang nakasulat hindi ba? Tinimbang siya ng Diyos pero kulang nga kaya ngayong gabi ay, at yun nga ang nangyari. Sinalakay sila ng mga Assyrians. Pinagpapatay sila lahat. Nilusob sila. Opo. Ayan po kumuha lang ako ng verse na ano ang nagagawa ng finger o yung finger of God. Ayan po. Kaya nga very unique po 'yan. Kaya nga ang kuwan ko ngayon ay wala nang lusot ito si Alice Lialgo. Kaya palagay ko magtatago na rin 'yan. Parang si Kibuloy, di ba? Si Kibuloy, sabi niya noon haharapin ko kayo kahit sa ang korte, sabi niya. Ganon din si Duterte, kamakailan lang po, sinabi niya hindi ba? Hindi siya haharap sa kwan sa hearing diyan sa kwan sa Kongreso, pero alimang korte. Sabi, wala naman 'yon. Sige po sayang po kulang lang po ang oras natin at malilit kasi ako sa trabaho dinadalahin ko po
bago po ako mag-umpisa na lahat ng nakikinig po sa akin ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyo, hello po sa inyo, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami.